Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is July 23, 2024. Ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series na tinalakay natin kahapon at tatalakayin natin para sa isang buong linggo. So, bago natin simulan yung series na talakayin natin, is muli muna nating balikan yung naging series natin last time para dun sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series po namin last time is My Whole Family for Christ. So, kumbaga, tayo mga Kristiyano is kailangan ikayatin natin yung buong pamilya natin kay Christ. Hindi pwedeng tayo lang. Ituro natin sa pamilya natin kasi nga, kung tayo nga is grabe yung pagsasayan mga anghel, pag-uumapaw yung kalwatian sa pagsamba natin sa Diyos. What if kapag kasama pa natin yung mga magulang natin. Kaya kailangan yung mga pamilya natin is lahat is sumasamba sa Panginoon. So, yung series na talakay natin yung araw ay Essential of the Historic Faith. So, ano nga ba yung kahalagahan? Talakay natin yung kahalagahan ng historic of faith. Kung ano nga ba yung naging history or yung naging dati simula nung Jesus Christ na pinanganak siya, naghirap siya nga, di ba? Yung nangyari ng mga father, yung mga disciple, yung mga missionary. So, ayun, yan yung parang, ano nga ba yung kahalagahan yun para sa ating binubuhay ngayon sa mundong ito. Alamin natin, kagaya na nga ng Biblia, di ba nga? Sinulat yan, gamit, o salita ng Diyos yan. Ngayon, is natin na naabutan ng Diyos na nakita natin face to face. Pero dahil nga sa salita is nalalaman natin kung ano nga ba yung tama at sa mali. So, pag naman natin talakay ito, tumako sa ating Bible verse. Sa Bible verse natin talakay yung araw is Philippians chapter 2 verse 6 to 7. So, ang sabi nito in Tagalog, na siya, bagamat nasa inyo ang Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghabangan. Ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang kanyang alipin na naging katulad ng tao. So, di ba nga siya ang anak ng Diyos si Jesus Christ. Pero hindi siya yung pinili niya na maging Diyos din siya. Hindi siya mamatay, hindi siya mag-iirap, hindi siya sisingin, hindi ako yun sa, hindi siya papako sa krus ko, Diyos siya, pero nagkatuwang tao siya para sa atin, para tubusin kasalanan natin. Pinili niya yun para sa atin. So, ito natin katuruan. Jesus is fully God and fully human. So, si Jesus nga, di ba? God siya. Pure God siya. Pero pinili niya magkatawang tao para iligtas tayo. Pero sa katawang tao niya is wala siyang kasalanan. Kaya nga pinatunayan niya siya is fully God and fully human. So, number 2, Jesus is the perfect mediator. So, siya yung pinaka-perfect na mediator. Bagay siya yung katawan sa Diyos eh. Siya yung walang kasalanan tao. Siya yung napaka-glory. Siya yung dapat natin pag-aarap. And last, Jesus submit to the Father. So, ayun, sinunod lang ni Jesus Christ kung ano nga ba yung utos sa kanya ng Diyos. Kasi hindi niya rin sinuwayan eh. Kaya niya naman sabihin nung time na mamatay siya. Yung mga tao na lang, ito na lang yung si Barabas na pasahan bata ko. Pero hindi niya ginawa yun. Hindi, sinunod niya pa rin kung ano nga ba mission o yung nakatandaan sa kanya para ligtas tayo. So, grabe diba? So, yun lang po para sa araw na may minasusuruan tayo sa pakinig at pananood ng ating devotion. So, yun. God bless to all.